na. Kinakabahan ako, baka reglahin ako. Hindi siya lasang alak para sa akin. Yun, episode 11 na tayo ng paborito nating segment na tikman natin yan hanggang tamaan. Isa na naman sikat na inumin ang kasama natin dito today. Di lang sikat. Isa na itong alamat na inumin dito sa bansa natin. Pero syempre, bago tayo tumungo dito sa bago nating alak, isang paalala muna uli tayo. Para sa mga kabataan na nakakanood sa atin, pagka bawal muna ha. Manap muna kayo ng ibang pagkakalibangan nyo. Enjoyin nyo muna yung pagiging bagets, yung inom, saka na yan. Okay, ito na. Hawak ko ngayon itong sinasabi ko sa inyong legendary na inumin dito sa bansa natin. Walang iba kundi ang Shock Tong. Maraming salamat at shoutout nga pala sa nag-sponsor sa akin itong alak na to ha. Request din niya kasi na i-feature natin dito sa segment natin na tikman natin hanggang tamaan itong Shock Tong. Pati sa mga ibang nanonood dyan, baka may gusto kayong ipadala sa akin, malugod ko yan tatanggapin. So ito na nga, si Kung Fu Shock Tong. Ito ang original at pioneer brand ng Chinese herbal wines na pinroduce ni Destilleria Limtuaco. Over 150 years na. Wow! Wow talaga! Kauna-unahang Chinese herbal wine dito sa atin kung saan ang product name ay Vino de Chino at Vino de Kung Fu. So, linawin ko lang ha. Akala ko din kasi dati, magkaiba pa yun eh. Although, wala naman talaga akong masyadong alam sa alak na to. Kung one time kasi, pinakita ko sa tropa ko to, and then tinanong ko siya kung ito ba yung gusto niyang i-feature dito sa tikman natin yan hanggang tamaan na segment natin. Ang sabi niya, yung isa daw, yung Vino de Chino. Yun daw yung tinutukoy niyang Shock Tong na i-feature namin dito. Then, habang gumagawa ako ng script natin para dito sa episode natin na to, doon ko natuklasan na itong si Kung Fu at Vino de Chino, iisa lang naman pala. From 5 generations now, same secret family recipe of ingredients galing sa iba't ibang variety ng Chinese herbs ang gamit pa rin nila dito. So, original pa rin to. Galing ha? Alam nyo ba na hindi lang alak na pampalasing ang silbi nito sa iba? Wow! Kaya rin daw nitong tumayo bilang isang energy drink na pampalakas natin. 15 Galing, ha? Chinese herbs pinagsama-sama para magawa itong si Shock Tong. So parang KFC din pala siya. At nagpo-contain ito ng blood tonics at blood regulators na mainam naman sa reproductive health. Wow, di ba? So magiging honest na ako ha. Pag ito kasing alak nito, pag ito ang pinag-uusapan o ito na yung nabanggit nyo, seryoso ha? Kahit ako, sure ko, alam nyo to eh. Kapag itong alak na to ang pinag-uusapan, ang unang babanggitin sa inyo ay pamparegla. So ako, pag niregla, mamaya after inumin to, nako, Diyos ko po. Nakaraan, di ba, pampatigas daw. Ngayon naman, pamparegla. Ay, nako. Kung ano talaga, pinaiinom nyo sa akin eh. No? Available lamang itong si Kung Fu sa 350 ml. 50 proof siya and 25% alcohol by volume. So kaya, Kung Fu kasi pampalakas talaga itong alak na to. Base kasi sa research natin, halos lumalabas, kapag ang sinusearch natin is itong si Kung Fu, is talagang energy giving to eh. So, dalawa pa lang aabangan nyo sa ending ng video natin ngayon. Kung bigla akong re-regla no, bigla akong magiging Kung Fu Panda dito. Okay, game battle review tayo. Bote niya is yung bote niya is yung lapad. Sikat na lalagyan ng mantika dito sa atin. Yung sticker niya, talaga mukhang oldies talaga, no? Ang lagay lang is Kung Fu, then may isang taong nakaporma na parang si Bruce Lee na mukhang gusto kong Kung Fuhin bigla. Mukha talaga siyang mga makalumang bote ng alak na madalas natin makita na gamit ng mga drunken master sa mga palabas. Then, ito yung crown niya. Diba? Maganda yung crown niya, kulay red. Para siyang gamot-gamot, no? Mga gamot o parang mga tsaa-tsaa ng mga incheck, no? Okay, amoy na natin para testing na natin kung ano yung amoy tsaka lasa nitong si Shock Tong. Ito natin. Amoy matabang siyang alak. Paano ko bang i-explain? Hindi ko alam kung amoy alak ba yun o amoy matabang na
Amoy parang tsaa. Alam mo yung, ah, alam niyo yung mga tindahan sa Binondo, yung mga tindahan ng mga inchik doon, ng mga kung ano-anong gamot ba nila yon. Basta yung mga tindahan ng mga inchik doon sa Binondo, yung pag pumasok ka, yung may mga parang kahoy-kahoy na nilalaga nila, na ginagawa ba nilang tsaa yun o ano. Ganun yung amoy niya, ganun yung mga pwesto doon, ganun yung amoy nito. Amoy yung mga gamot-gamot nila. Amoy, may amoy paminta eh. Parang ganun yung amoy niya. Parang may paminta, tsaka yung mga, yun yung mga gamot-gamot nga ng inchik, baka yun na, basta yun na lang, amoyin nyo na lang din. Tikman na natin. Tara, pinakakabahan ako, baka reglahin ako. Gunggong! Okay, tikman natin si Kung Fu Shock Tong. Wala siyang burn. Wala akong nararamdaman na, wala akong nalasahan na feeling na gano'n. Wala rin siyang lasang alcohol. Parang yung mga herbs yung nangingibabaw. Sa bagay, yung nakalagay ng mga siliba na ingredients na talaga. Hindi siya lasang alak para sa akin. Hindi rin siya lasang wine eh. Kung wine yung tawag nila dito, di ba? May konting init sa tiyan, pero sa lalamunan, wala. Pag ininom mo siya, sabi nga, walang burn, wala akong naramdaman na parang pag uminom ka ng alak, walang ganun. Wala rin lasang alcohol. Pero mainit siya mainit siya pagdating na sa tiyan mo. Kasi wine pa rin naman siya, di ba? Isa pa, tikman ulit natin. So, may konting tamis sa aftertaste. Yung naiiwan sa lips din, matamis. Pero more on herbs talaga siya. Puro ganun yung malalasahan mo sa kanya. Wala siyang kagayang lasa na alak dito sa atin. More on mga Chinese herbs talaga siya. Kung ano yung amoy niya, ganun din yung malalasahan mo niya eh. Parang yung mga tsaa. Parang yung mga tsaa ba ng inchik yung tawag doon o yung mga gamot-gamot nila. Basta ganun yung lasa niya eh. Kung nakatikim na kayo nun, more on ganun siya. Hindi naman pangit yung lasa niya. Okay siya. Maiinom nyo naman din. Kagaya niya, ininom ko siya, di ba? Walang yelo. Okay yung lasa ni Kung Fu. Lasa talaga siyang, yun, mga Chinese herbs. Yun lang din. Talagang, wala kang ibang masasabi na rin. Wala kang malalasahan pang kakaiba. Wala eh, kasi wala rin talagang burn niya. Wala kang lasang alcohol na natikman. Konting tamis sa lips, oo, meron. Then yun lang. Wala nang iba. Simpleng-simple. That's Kung Fu. Kung hinihintay natin, laklakin na natin to. Maliit lang naman to, so mabilis natin matatapos to. Alright, game. Pilipinas, game ka na ba? Ito nga palipunutan natin. Ito lang yung tawag dito eh. Ito yung mga gulay tsaka mga prutas. Dito alam itong yung fruits and vegetable. Kaya hindi ko mabasa kasi hapon na tayo nakasulat. Yung parang mga tinulot na gulay tsaka fruits. Yun siya. So naisip ko kasi healthy daw itong si Shock Tong. Yun yung naisip ko rin na ipulitan sa kanya. Ayan o. Parang ano to o. Ito yata parang patatas. Yum, yum, yum! Wow! Hindi matamis. Ito ang broccoli siguro siya. Si broccoli is masarap. Sige, abang yun na natin. Inumin natin to. May isa akong kamagian na nakalimutang gawin para sa episode nito. Buti na lang, maliit lang itong alak na inumin natin. Siyempre, di naman ako papayag na hanggang kikiman lang tayo. Kailangan may inuman to, di ba? Wala akong nabiling yelo. So, inumin natin si Kung Fu na walang yelo. Then sinabi ko naman sa inyo, di ba, na buti na lang talaga. Hindi matapang, hindi nakakasunog,
at walang masyadong lasang alcohol. So, kaya natin inumin ko ng walang yelo. Promise. Ang angas mo ah. Yun. Cheers para sa episode natin. Itong Kung Fu Shock Tong. Ay, nalag. Cheers. Cheers! So, mukhang last tagay na tayo. Napakatino pa natin, di ba? Kasi maliit lang naman yung talaga ito yung natin. Saka sabi ko nga, hindi talaga siya lasang alcohol, guys. Kaya tingin ko, kakaya-kaya nyo rin umubos ng isa nito. Siguro kung isa pang ganito, yun, masasolve kayo. So again, bago tayo mag-closing, dun muna tayo sa lagi nating sinasabi na laging tandaan, ang inuman ay hindi palakasan. Oras to ng banding, pagre-relax, at tamang kwentuhan. Ang alak, lalagay sa tiyan, at hindi ginagamit pampalakas ng loob sa paggawa ng mga kagabuhan. Pag puro angas at maging responsableng manginginom, cheers para sa episode natin ng Kung Fu Shock Tong. Ito nga pala, suot natin ngayon ang responsableng manginginom shirt natin. Hindi natin yung binibenta pero ipamimigay natin ng libre. Pasensya na kung medyo matagal kasi marami rin tayo inaasikaso pa. Kung mapapansin nyo, pati yung mga episode natin ng tikman natin yan, medyo nadidelay ako. So sana maintindihan nyo, pero gaya ng pangako ko, marami magkakaroon sa inyo yan. Kaya huwag nyo kakalimutan na i-like at i-share lagi yung mga video natin. Lalo na yung tikman natin hanggang tamaan. Kasi dito natin pinakikita at lagi binabanggit na tayo yung mga responsableng manginginom. Cheers! Huling tagay para sa episode natin ng Kung Fu Shock Tong. So, hanggang doon na lang guys. Maging responsableng manginginom. Always peace.